Okay, time's up! Alright. Palakpakan naman po natin ang isa't isa. Yan. Salamat sa Diyos. O, sino po dito ang nakilala niya ang kapartner niya ng ibang level today? Okay, good. Okay, next, may tanong po ako. Pwede po bang tumayo dito ang may mga asawa na? Yung mga may asawa na tumayo. Okay. Hindi po sawa. Yung may asawa. Okay, tumayo. O may naging asawa, basta may asawa. Kung alam mong nagpakasal ka, may asawa ka na. Okay? O, tignan niyo po ha, paligid. Siguraduhin niyo pong alam ninyong may asawa yung kausap ninyo. Okay? Huwag marorong address. Okay, pwede na po kayong umupo. At sino naman dito ang mga kabataan na umiibig na? Tumayo. Oh, wag na kayong mahiya. Ganyan talaga ang katotohanan. Pag hindi ka na umiibig, hindi ka na tao nun. Oh, tayo na. Aminin na. Sino dito sa mga kabataan ang umiibig na? Tayo. Oh, sabihin natin, may crush ka na. Oh, nako si Morris Jr. di tumatayo. Hindi nagiging honest. Oh, sige na, tayo na kayo. Ano ba naman yan? Okay. Siyang iniibig, ang pogi kasi. Sabi na sa Indonesia, may fans club na raw si Morris Jr. O, di ba? Okay. O, tatayo lang. Wala mo nang uupo. O, dapat kung umiibig ka na, kayang-kaya mong ipagsigawan na umiibig ka na. Ganon. Testing of love. Oh. Okay. Good to know. Okay. Pwede na po kayong umupo. Yan. Kasi ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay made for love. Sabi mo nga sa katabi mo, made for love. Yan, made for love. So, kung ikaw ay matagal nang umiibig, kung ikaw ay sawa ng umibig, o ikaw ay natututo pa lang na umibig, ito ang mensahe ng Panginoon para sa ating lahat dahil bawat isa sa atin, either matagal ka ng kasal, namatayan ka na ng asawa, nagsisimula ka palang magkaroon ng crush, kailangan natin pare-parehas matutong umibig. Sabi mo nga sa katabi mo, matutong umibig. Oh, di ba? Hindi Valentine's ngayon, pero pag-ibig ang ating pag-uusapan. Buksan po natin ang ating Bible sa 1 John chapter 4 verse 7 to 8. Okay, basahin po natin sabay-sabay ang 1 John 4 verse 7 to 8 in 3, 2, 1. Beloved, let's love one another, for love is from God. And everyone who loves has been born of God and knows God. The one who does not love does not know God because God is love. Okay. Masama bang umibig? Ulitin ko, masama bang umibig? Mga kabataan, masama bang umibig? Alam nyo, minsan na din po ako naging kabataan at yan din ang tanong ko, umibig lang naman ako nga, masama bang umibig? Oh! Hindi kayo nag-iisa. Okay. Pero alam mo ba na kaya ka umiibig ay dahil ang may likha sa'yo ay Diyos ng pag-ibig. Alam mo ba yon? So what is the connection between my existence and love? Tanungin mo nga yung sarili mo, ano bang connection ng existence ko at ang pag-ibig? O, sabihin mo sa sarili mo, dali. What is the connection between my existence and love? You see, when God created man, there was no religion yet. There was no temples yet.
There was no rituals yet. There was not a church yet. But there was the presence of God, and the center of it all was love. Sabihin nga natin, center of it all. Nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan, wala pa namang simbahan noon. Wala pa namang relihiyon noon. Wala pang ritual noon. Pero merong iisa. Alam mo kung ano yun? Yung presensya ng pag-ibig ng Diyos. Kaya, love is not just something that God does. Hindi lang ito ginagawa ng Panginoon. Ang pag-ibig ay hindi lang ginagawa ng Panginoon, but it is who He is. Ito siya. And love is an essential part of who God is. The identity of God is love. At dahil ikaw ay minamahal niya, at dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang pag-ibig niya ay lumikha ng langit at lupa. Ang pag-ibig niya ay lumikha ng lahat ng bagay. Di ba? Because He loves, He created all things. Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2, you will see what His love created. And because He is love, He sustained all things. Dahil umiibig siya, dahil pag-ibig siya, He sustained all things. Colossians chapter 1 verse 16 to 17 says, "For by Him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invincible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him." Lahat ng bagay ay nilikha ng Panginoon. Walang anumang bagay na hindi nanggaling sa Kanya dahil lahat ito ay nilikha niya sa pamamagitan niya at para sa Kanya. And He is before all things, and in Him all things hold together. Ibig sabihin, bago pa ang lahat ng ito, existing na siya. At siya ang dahilan bakit hanggang ngayon, meron pa rin ang lahat ng nilikha niya. Grabing powerful ng Diyos na ito. At hindi lang yon, dahil nagmamahal siya, at dahil pag-ibig siya, He redeemed us from our sins through His Son, Jesus Christ. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 9, "This is the love of God was revealed in us." Ito yung pag-ibig ng Panginoon na nai-reveal sa atin that God has sent His only Son into the world so that we may live through Him. We can only live through Him if we have Jesus in us. Because of Him. Because He loves. Sabihin nga natin, because He loves. Because He loves, kaya sabi niya sa 1 John chapter 4 verse 7 to 8, "Beloved, let us love one another. Let us love one another, for love is from God." So sabihin mo ulit, hindi masamang umibig. Pero may pag-ibig na hindi din gusto ng Diyos, ha? Hindi masamang umibig, pero may pag-ibig na hindi gusto ng Panginoon. But the Bible is telling us, love one another. You see, because God is love, God embodies love, therefore, the true love does not tolerate sin. Dahil ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay pag-ibig, may pag-ibig na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. At yun ang pag-ibig na naninirahan sa kasalanan. Kaya, ang point number 1 natin, love one another. Sabi mo nga sa katabi mo, I love you. Yan. I love you. Love comes from God.
Love comes from God. Therefore, those who demonstrate love shows that they have fellowship with Him. And the person who does not demonstrate love does not know God. So kapag ikaw hindi ka marunong umibig, ano yon? Ibig sabihin, hindi mo kilala si Lord. Sabi ni Pastor Maricel, pusong bato. Pag hindi ka marunong umibig, may pusong bato ka. You see, love is something God showed us first by sending His Son, Jesus Christ. Our love for Him is ultimately rooted in His original love. Kaya ka umiibig kasi ang katotohanan, ang may likha sa'yo ay Diyos ng pag-ibig. Kaya kaya mong magmahal kasi ang may likha sa'yo ay Diyos ng pag-ibig. Kaya pag hindi mo alam magmahal, kailangan mong makilala, sino ba tong Diyos na to? Amen? Kaya sabi ng Hebrews chapter 13, verse 1 to 6, basahin natin sabay-sabay, in 3, 2, 1. Let brotherly love continue. Do not forget to entertain strangers, for by so doing, some have unwittingly entertained angels. Okay, pause. Hello? Hindi mo namamalayan. Kapag ikaw may pinapasok ka na stranger sa loob ng bahay mo, pero syempre kailangan mo maging discerning, of course. Sabi niya, hindi mo alam, anghel na pala yung pinapasok mo. Hello? And next, continue. Remember the prisoners as if chained with them, those who are mistreated, since you yourselves are in the body also. The Bible is reminding us, hindi porke nasa kulungan ng tao, may kasalanan na siya. Hindi ibig sabihin, nakakulong ang tao, hinusgahan na natin siya. Hindi ibig sabihin na ang tao ay namamaltrato. We are also going to avoid them or set boundaries towards them. No, the Bible is telling us, love them. Mahalin natin sila. Yakapin natin sila. Bakit? Kasi ikaw man din ay may katawang lupa na pupwedeng nasa kasalanan. Or, ang katawang lupa mo ay nasa kasalanan pa rin. Ang buhay mo ay nasa kasalanan pa rin. Kaya ang sabi ng Bible, love one another. Amen? And next, verse 4. Basahin natin, verse 4. Marriage is honorable among all, and the bed undefiled. But fornicators and adulterers, God will judge. Ulitin natin, marriage is honorable among all. Ulitin ko, kanina sabi ko, ang pag-ibig ay galing sa Diyos at ang pag-ibig ay nag-e-embody ng truth. At ang pag-ibig hindi nagtotolerate ng kasalanan. Kaya ang sabi ng Bible, marriage is honorable among all. Kesa nagbababad ka sa kasalanan, you are committing fornication, you are committing adultery, stay in marriage. Kung ikaw ay isang kabataan, hindi mo na kayang pigilan ang iyong sarili, ang sabi ng Bible, marriage is honorable, magpakasal ka na lang. Kesa ikaw ay patuloy na sumasawsaw sa kasalanan. Kung hindi mo na kayang pigilan ang sarili mo, mahal ko na kasi talaga siya. Hindi ko na kayang mabuhay nang wala siya. Lahat kaya kong ibigay para lang sa kanya, edi magpakasal ka na lang. Magpakasal ka na lang at i-hope mong pakakasalan ka niya. Kasi God designed marriage. God is the author of marriage. Marriage is an honorable thing to the Lord. At alam mo ba, ano man ang mga bagay na hindi mo natutunan bago ka nagpakasal, mabubulaga ka na lang pag may asawa ka na. Because it is a lifetime commitment and there's no going out of it.
Yung akala mong kilala mo na siya, pagkasama mo na siya araw-araw, magugulat ka. Ay, ganito pala siya. Kagabi nga pumasok si Kuya dyan sa kwarto. Nag-uusap kami magkapatid. Nagulat ako sa tanong niya. Sabi niya sa akin, kamusta ka naman? Kamusta naman ang buhay may asawa? Kulang na lang siguro, tanungin ako ng kuya ko, nagsisisi ka na ba? Pero alam mo ba, kapag ka ikaw, pumasok ka sa buhay may asawa na parehas kayong may pag-ibig ng Diyos, kahit na anong daanan sa marriage, mapagtatagumpayan kasi alam mong kasama mo ang Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Walang marriage na hindi dumadaan sa kiskisan. Walang marriage na hindi dadaan sa pagsubok. Walang marriage na hindi susubukin. Pero ang Bible nagsasabi, let your conduct be without covetousness. Ibig sabihin, let your conduct, yung pag-uugali mo, yung pamumuhay mo, yung asal mo, yung ugali mo, let it be without covetousness. Kung yan ang pinakasalan mo, makontento ka sa pinili mo. Kasi wala nang mili niyan para sa'yo. Hindi ka tinutukan ng baril sa pinili mo. Tiisin mo. Sabi ng nanay at tatay mo, wag yan ang pakasalan mo. O, dahil hindi ka nakinig, wala kang choice. Yan ang pinili mo, magdusa ka. Ay, chas, hindi. Hindi. Mahalin mo. Kahit hindi nakaibig-ibig. Hindi mo kayang ibigin ang asawa mo, di isipin mong kapatid mo siya, ibigin mo pa rin. Hindi na siya kaibig-ibig bilang isang kapatid, mahalin mo pa rin siya bilang kaaway mo dahil ang sabi ng Bible, love your enemy as you love your... Hello? Oh, kaya mga kabataan na hindi pa nag-aasawa, mag-isip-isip ka na. Dahil pag pumasok ka na, wala ka nang kawala. Mamahalin mo na kahit na anong mangyari. Amen? Amen, darling. At sabi niya, let your conduct be without covetousness. Kaya lang naman nakakapasok ang kasalanan sa loob ng marriage kasi hindi ka marunong makontento. Kaya lang naman nagkakaroon ng kasalanan kasi hindi ka marunong makontento sa pinili mo at gusto mong sisihin ang mga tao sa paligid mo dahil sa sarili mong pamimili. Kaya ang Bible nagsasabi sa atin, be without covetousness, be content with such things as you have. If you have contentment, malalayo ka sa kasalanan. And when you have faith, malalayo ka sa kasalanan. For He Himself has said, I will never leave you, nor forsake you. So be boldly say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Alam mo ba, since nasa topic na tayo ng marriage, pag-usapan na natin ang marriage. 'Di ba? Minsan tayong mga babae, nakakaramdam tayo ng parang hindi na ako minamahal ng tama nitong asawa ko ha? Di ba? Hindi naman po ako, hindi ko naman nararamdaman yon, pero nakikirelay na lang po ako sa mga kababaihan na hindi nila kayang sabihin sa kanilang mga asawa na hindi mo ako naiintindihan ang sakit-sakit na Nagsisi na po ba? Nagsisi agad! Hello? Pero alam mo ba, yung dadating ka sa point na parang hindi siya nakikinig sa akin, ilang beses ko nang sinasabi sa kanya, paulit-ulit pa rin yung ginagawa niya. Dumating ka ba sa point na parang paulit-ulit na lang yung pang-aabuso na ginagawa niya sa akin?
Dumadating ka ba dadating ka sa point na yun eh. Pero alam mo ba, sabi ng Bible, sabi ng salita ng Diyos, I will never leave you or forsake you. Iwan ka man ng asawa mo dahil gusto na niyang humanap ng iba o nakahanap na siya ng iba. Ang sabi ng salita ng Diyos, I will never leave you or forsake you. Iwan ka man yan, hindi kita iiwanan. Hindi man siya magpakaasawa sa'yo, ako na Diyos mo ang tatayo, and I will fill what is missing in the gap. Hindi man siya maging tapat sa'yo, huwag kang mag-alala, may Diyos na tapat sa'yo. Alam mo ba, just this few days ago, sobrang nalulungkot ako when I heard, pastor pa, nagawang mga liwa. Anybody can fall into temptation when you don't know how to be contented. Anybody can fall into temptation if you don't align your conduct to the Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, let your conduct be without covetousness. Kung ano man ang nirereklamo mo sa buhay mo ngayon, kung ano man ang nirereklamo mo sa asawa mo, kung ano man yung mga bagay na hindi niya mabigay sa'yo, kung ano man yung mga hinihingi at hinahanap mo na hindi niya mapunuan sa'yo, huwag kang mag-alala. Ang sabi ng Panginoon, He is your helper. Huwag kang mag-alala, kayang baguhin ng Panginoon ang puso niya. Huwag kang mag-alala, ang intindihin mo, your purity and your righteousness, keep it right in the sight of God. Because at the end of the day, kahit may asawa ka, haharap pa rin kayo ng individual sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ng 1 Peter chapter 3, sabi niya, mga asawang mga babae, kung ang inyong mga asawang lalaki ay hindi obedient sa salita ng Diyos, let your conduct, let your character, let your attitude, makita ang purity, makita ang righteousness dyan dahil dadating ang araw, paluluhurin ng Panginoon ang asawa mo sa Kanya. Magsisisi yan sa harapan ng Diyos. Over and over again, nakita natin sa loob ng simbahan kung paano ang pusong bato pinihit ng Panginoon pabalik sa Kanya. Huwag kang mag-alala, the Lord is your helper. Amen? Kung abusado ng asawa mo, tigil. Sabi mo, Lord, I will trust you. Amen? Number 2, born of God. Born of God. Ang sabi ng 1 John 4 verse 7 to 8, let's love one another for love is from God, and everyone who loves is born of God. Oy, ang mga umiibig ay born of God. Sabi mo nga, oy, dahil marunong ako umibig, born of God ako. Amen? If you know how to love, you are born of God. Pero alam mo ba, kapatid, born of God is not a mental experience, this is a spiritual experience. Because this is a supernatural act initiated by God, not a natural human appetite. Hindi ito gawang isip mo, hindi ito feelings mo, kundi ito ay spiritual encounter mo sa Panginoon. Kaya sabi niya sa John chapter 6 verse 26 to 29, mostly, I assured you, I say to you, seek me, not because you saw the signs, but because you ate the loaves and were filled. Ito yung mga panahon na si Jesus ay dumating sa isang bundok at kinilangan niyang magpakain ng maraming mga tao. So dahil ang lahat ng tao ay napakain, libo-libong mga tao, nag-perform ng miracle si Jesus. So dahil ang mga tao nung araw gutom na gutom at nung naranasan nila na nabusog sila ni Jesus, hinabol nila si Jesus ngayon. Kahit saan magpunta si Jesus, sinundan nila.
At alam mo ba kung anong matindi? Nung time na yon, si Jesus, dahil napansin niya na yung mga tao nagkakagulo na at gusto siyang gawing hari, alam mo ba kung anong ginawa ni Jesus? Umalis siya sa crowd at nagpunta siya sa mountain. Nung nagpunta siya sa mountain, nanalangin siya. Eh yung mga disciples niya, naiwanan doon sa tabi ng dagat at kinakailangan na nilang umalis. So sumakay sa boat yung mga disciples at si Jesus mga 5 to 6 kilometers away na. Yung mga disciples, nagulat sila, madaling araw si Jesus lumalakad sa tubig. Lumalakad si Jesus sa tubig at sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, it is I. So ang mga tao na witness nila ang kapangyarihan ni Jesus. At yung mga tao, sabi nila, kinaumagahan, sabi nila, Jesus, saan ka nang galing? Saan ka nang galing? Nagulat sila. Bakit nandoon na si Jesus? Kasi alam nila, si Jesus wala nung time na yon nung umalis siya dun sa lugar. At sabi niya, Jesus, saan ka nang galing? Alam mo ba kung anong matindi sagot ni Jesus? Babasahin ko sa Tagalog kasi mas matindi siya sa Tagalog. Sumagot si Jesus sa verse 26 ng John chapter 6. Totoo ang sinasabi ko ito. Hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog kayo. At sabi niya, huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagat ibinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong kaparaanan. Ngayon, tanungin mo nga yung kapartner mo. Tanungin mo siya, ano yung motive mo, bakit ikaw nagpupunta ng church? Bakit ka nagpunta ng church? Bakit ka nagpupunta ng church? Alam mo ba, bakit pumunta ang mga tao kay Jesus? Hindi dahil dun sa himala eh. Sabi ni Jesus, kasi nabusog ang tiyan mo. Kasi nabusog ang tiyan mo. At si Jesus nagpaalala, do not labor for the food that perishes, but for the food which endures everlasting life. You see, sabi niya sa verse 20, ngayon sabi ng mga disciples, di ba? Dahil nabuking sila, nabuking yung motive nila, nalaman kung ano yung nasa puso nila, sabi ng mga disciples, sabi ng mga tao, Lord, then what shall we do? That we may do the works of God. Ang sabi ni Jesus, this is the work of God, that you believe in Him who sent me. You believe in Him whom He sent. At alam mo ba kung anong matindi dito? Sa verse 34 and 35, sabi niya, Lord, always give us this bread. Sabi ng mga tao, Lord, bigay mo sa amin itong bread na to. Bigay mo sa amin itong bread na to na hindi na nag-aalis ng gutom. At sabi ni Jesus sa kanila, I am the bread of life. He who comes to me will not hunger, and he who believes in me will never thirst. Ibig sabihin, ang tao by nature nagugutom at nauuhaw. Tama po ba? Dahil ikaw ay nagugutom at nauuhaw, ang tawag dyan, it is an appetite. It is a natural desire to satisfy a bodily need, especially for food. So, ibig sabihin, kaya ka nagugutom, kaya ka nauuhaw kasi buhay ka. Pag hindi ka na nagugutom, hindi ka na nauuhaw, kapatid, patay ka na nun. Hello? So, ibig sabihin, yung katawan natin, kaya ang kinikrave nito ay mga bagay na mga natural. Kapag ikaw ay nabubuhay sa natural, ang mga bagay na kinikrave mo ay mga bagay na natural. But when you feed your heart and your mind, what you feed in your heart and your mind every day, it is what will eventually flow out of your life. Kung ano yung ipinapakain mo sa sarili mo araw-araw, di ba? Sino po dito sa mga kumakain na po, pasensya na. Sino dito ang dumudumi araw-araw? Ay, wala. Lahat, di ba?
So, ibig sabihin, kung ano yung ipinapasok mo, yun din ang ilalabas mo. Tama po ba? So, kung ano yung ipinapakain mo sa mentality mo, kung ano yung pinapakain mo sa spirito mo, yan din ang magmamanifest sa buhay mo. Kung lagi kang nanonood ng drama, magiging madrama ang buhay mo. Pag lagi kang nanonood ng mga falling in love movies, laging ang mangyayari sa'yo, ang hahanapin mo ay pag-ibig, kaso you are going to look for it in wrong places. What you feed on to yourself is what will eventually flow out of you. At alam mo, when Jesus is not feed on you, ang nag-e-exist dyan ay mga karnal na mga bagay. It is desiring for fleshly things. And because it is desiring for fleshly things, alam mo ba kung anong nabubuhay dyan? Kasalanan. At dahil dito, yung kasalanan na nabubuhay dyan, yan yung nagpapatay ng relationship mo sa Diyos. At dahil namatay yung relationship mo sa Diyos, alam mo ba kung ano pa yung kasunod na namatay? Namatay yung appetite mo sa Diyos. So pagpatay ang appetite mo sa Diyos, may kinakailangang mangyari para bumalik yung appetite mo sa Panginoon. Kung hanggang ngayon, nahihirapan kang lumapit sa Diyos, it's because of the appetite. It's because of the appetite. It's because of the sin. It has robbed us from our appetite to Him. That's why people start chasing meaningless relationships, chasing after temporary pleasures, chasing after so many things, and yet they still feel empty because what they're chasing for is the appetite of their belly. And the Bible says in Philippians chapter 3, verse 19, it says here, whose end is destruction, and whose God is their belly, and their glory is in their shame. If you are chasing for worldly things, what happens to you is your end is destruction. Ang dulo ng lahat ng hinahabol mo din sa buhay ay destruction. Kaya makikita mo, nabuhay ka nga ng matagal sa mundo, pero ang gulo-gulo naman ng buhay mo. Hindi natatapos ang problema. Hindi natatapos ang mga sakuna. Hindi natatapos ang sakit. Bakit? Kasi yung appetite mo, hindi mo namamalayan, ang hinahabol niya ay worldly things. Hindi niya hinahabol ang Diyos na kayang tumapos ng lahat ng mali na nangyayari sa buhay mo. That's why there's a need to be born again. Kaya ang sabi ng verse 37, all that the Father gives me will come to me. Yung lahat ng ibinibigay ng Panginoon ng Ama sa kanyang anak will come to Him. And the one who comes to me, I will by no means cast out. Keep that in mind, ha? Keep that in mind. Lahat ng ibinibigay ng Ama sa anak ay alin? Hindi ika-cast out ni Jesus. Ngayon, ang sabi ng verse 40, sabi niya dito, and this is the will of Him who sent me, everyone who sees the Son and believes in Him may have everlasting life. Alam mo ba, kahit na ang mga tao noon, nakikita na nila si Jesus face to face, kahit na nakikita na nila ang mga signs and wonders, and yet, ang problema pa rin nila, hindi pa rin sila naniniwala. Kung hanggang ngayon nahihirapan kang maniwala, huwag kang mag-alala. Sila nga, nakita na nila, hindi pa rin sila naniwala eh. If you are struggling to believe, then that means there's something that needs to happen over your life. Hello? Something that needs to happen over your life. Dahil ang sabi niya kanina, di ba? That you believe in Him who sent me in verse 29. The work of God is you have to believe in Him. Kung ikaw ay naniniwala, nagsisimula ng maniwala sa Diyos, that means God is starting to work in you. Kung ikaw ay nagdidesisyon ng maniwala, that means God is starting to do something in your heart and the Lord is convicting you.
The Holy Spirit is convicting you. At alam mo ba, ano sabi ng Bible kanina? Ano yung sabi niya sa verse 37? And all that the Father gives will come to me, and the one who comes to me, I will by no means cast out. Kaya kapatid, kapag ikaw naniwala sa Kanya, huwag kang mag-alala, yayakapin ka niya. Hindi niya titignan ang baho mo. Hindi niya titignan ang kasalanan mo. Hindi niya titignan anong mali mo. Ang titignan niya ang pagliligtas na nais ng Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga kapatid, ang sabi ng verse 44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up in the last day. Kung hanggang ngayon, ayaw mo pa rin maniwala, hindi ka pa rin naniniwala, dadating ang araw, dadaan ka sa maraming pagsubok ng buhay na sasabihin mong, Lord, suko na ako, hindi ko na kaya. It's only by surrender. It's only by repentance. Alam niyo po, yung appetite na to, pag hindi mo na-identify, hindi eh. Yung appetite na to, kailangan nating makita. Ano ba yung dinedesire mo araw-araw? Pag gising mo sa umaga, anong unang-una mong hinahawakan? Paggising mo sa umaga, anong unang-una mong kinakausap? Bago ka matulog, bago pumikit ang iyong mata, ano yung ginagawa mo? Ano yung driving factor ng buhay mo araw-araw? Alam mo, nung nasa hospital po nung nagkasakit si Zechariah, nagulat kaming mag-asawa. Kasi si Zechariah, he's usually lively. Lively po siya eh. Hindi talaga siya, kahit na minsan nilalagnat siya, yayakap lang yan, ganyan, pero lively siya. Nung time na si Zechariah na hospital, nakita namin siya, he was showing no signs of appetite. Ayaw niyang kumain. Ayaw niyang magdede. Suka siya ng suka. At that time, sobrang hirap na hirap kaming mag-asawa. Sabi namin, Lord, ano bang dapat namin gawin? Tulungan mo kami. Hindi namin alam madedehydrate na po pala yung anak namin. That time, hindi pa namin naiintindihan kung nasa alanganin na sitwasyon na ba kaming mag-asawa o hindi pa. Pero isa lang ang alam namin, Lord, bigyan mo kami ng karunungan kasi nasa ibang bansa kami. Wala kaming katuwang. Wala kaming kasama, wala kaming pamilya, wala kaming malalapitan. And that time, alam mo, kahit nasa ganong sitwasyon kami, hindi kami agitated. Hindi kami kinakabahan or anything. Nakikita lang naman namin, very present yung signs sa anak namin. Na ganon yung sitwasyon niya. Napakahirap kasi bata siya, hindi siya marunong magsalita, hindi niya kayang sabihin kung anong nangyayari sa kanya. Isa lang yung alam namin, nang lalantang gulay na yung anak namin. At bilang isang magulang, hindi yun madali. Manghuhula ka, ano kaya yung nangyayari sa anak ko? It's not easy. But you know, even though we were going through that stage, God was guiding us of what we need to do. And that time, sabi lang namin mag-asawa, Lord, ano bang nangyayari? Week after week, may panibago kaming kwento. Si Pastor Carl, 1 week na nagda-diarrhea. Si Zechariah, 1 week na nagda-diarrhea. 1 week after another week, there's new challenges that we are facing. Pag uwi namin ng Philippines, si Zechariah na-confine ulit siya. Na-admit ulit siya, hindi malaman ng doktor anong problema, anong sakit niya. Alam mo, nung time na yon, sabi ko na sa asawa ko, nahirapan ako mag-decide kung anong dapat gawin. Kasi yung hormones ko, sobrang tindi na.
konting bagay na lang, medyo nai-irritate na ako. Nahihirapan na ako. Kasi ang bigat-bigat, ang hirap po talaga magbuntis. Ang bigat-bigat ng tiyan, yung pressure ng katawan ko, iba na ang nararamdaman ko. I was getting weak. Yung physical condition ko, it's getting weak. But you know what? In the midst of those challenges, isa lang yung lagi naming inaalala. Sabi ng Bible sa Proverbs 24 verse 10, if you faint in the day of adversity, your strength is small. Kaya kahit na may dinadaanan kaming ganong sitwasyon, sabi namin, Lord, we will not faint. We had to confess our faith. We had to confess that, Lord, you are here with us. We are not going through this battle alone. You are here with us. Pero that time, isa lang ang alam namin. Before that happened, in the month of January, bago ko nalaman na buntis ako, isa lang ang mensahe ng Panginoon sa aming mag-asawa in this season, that God is enlarging our capacity. And when God enlarges your capacity, hindi mo ba alam, hindi pagpapala yung dumadating. When God is enlarging your capacity, He is allowing adversaries over your life. Because you need to be expanded from your mentality, from your emotions, from your physical, and most especially from your spirit. Kaya kung dumadaan ka sa sakuna ng buhay mo, kung may dinadaanan kang problema, kapatid, God is allowing that because He wants to teach you something. Because God wants to perform His great miracles over your life. That's why being born again is very important, because being born again in spirit will what cause you to come to God. Alam mo bakit ko nasabi? Because there was this one night while we were in Indonesia, magtatalo na kaming mag-asawa. Sabi sa akin ni Pastor Carl, sabi niya, bakit kasi tayo nandito? Dapat nasa loob lang tayo ng bahay. Kasi buntis ka. Walang buntis na nag-go through ng training, Lavi, sabi niya sa akin. Walang buntis, Lavi, na nagtatravel. Kalabihan ng buntis, they have to stay at home because they have to care for their baby. At paulit-ulit yan sinasabi sa akin, Lavi, our ministry first is our family. Pero alam mo, malalim sa puso ko, na Lord, nung panahon ng mga magulang ko, di naman nila inintindi yung sarili nila eh. Ang inintindi nila, Lord, maglilingkod kami sa'yo. So that time, syempre dahil we are both coming from different backgrounds of the family, different experiences in life, naniniwala ko tama naman yung sinasabi niya eh. Sabihin niyo sa akin hindi tama. Di ba pag buntis, kailangan nag-iingat? Alam niyo po ba, after 1 week nahulog ako, natisod ako, buti na lang hindi bumagsak yung puwetan ko, ang sumalo yung tuhod ko. Or else baka ako na yung next na nasugod sa hospital. But you know what? We have to keep on pushing. So that night when we were arguing, it was so clear. The voice of the Holy Spirit rebuked us. Alam mo, sabi ng Holy Spirit sa amin, stop complaining, stop murmuring, start praying because I'm gonna do something. Alam mo, that night, kahit na in-heat na kami, mag-aaway na kami, magsisigawan na kami, nagpunta siya ng CR. Alam ko na nalangin yung asawa ko. We had to pray separately. We had to do it. When you are in the midst of challenges and you have God in you,
you will believe that He is with you even when you are going through tough times. Alam niyo po ba? Afternoon, nagulat kaming mag-asawa. Sabi pa pala sa akin ni Pastor Carl that time, V, dapat nag-iipon tayo. Manganganak ka. Paano pag na-CS ka na naman, magkano yung babayaran natin sa ospital? Diba, ang CS ngayon, nasa 200,000 na. Sabi niya sa akin, manganganak ka, kailangan nating mag-ipon. Anong ipon natin ngayon? Wala. Pero alam niyo po, binayaran ng Diyos yung hospital bills namin. Palapakan natin ang Panginoon. Hello. Born of God. And number 3, you have to know Him. You have to know God. Alam mo bakit? Because when you know God, in the times when you are going through tough times, in the times when you are challenged, in the times kapag hindi mo naiintindihan ng mga tao sa paligid mo, in the times kapag ikaw ay dinidisiplina ng Panginoon, in the times na kapag walang lumalapit sa'yo, in the times kapag walang nagko-comfort sa pinagdadaanan mo, in the times na walang nakaiintindi sa'yo, when you know God, you know that, Lord, I will be still because I need to grasp what you are teaching me. Because the Bible says, you have to know God. Those who loves the Lord knows God. Those who love knows God. Alam mo ba? Dito sa knows God, over and over again, ang ginamit na Greek word dyan ay ginosko. Ginosko meaning this is beyond factual knowledge. Meaning, hindi lang siya knowing, kundi ibig sabihin, nararanasan mo siya. Ibig sabihin, dapat kilala mo siya. Dapat alam mo ang mga bagay na tungkol sa Kanya. Dapat alam mo kung paano siya gumalaw. Alam mo dapat kung paano Kanya kakausapin. This is what God wants for you and I. That you and I would know Him. That you and I would be born again. Because what God actually made us for is He made us for love, meaning He made us to have a relationship with Him. And because He wants a relationship with Him, through this, you will receive that eternal life. You will never go hungry. You will never go thirsty, but you will have everlasting life. Kapatid, gusto mong matutong umibig ng tama? Sino dito ang gustong umibig ng tama? Alam niyo po, nung dalagat binata pa kami ni Pastor Carl, sabi ko sa kanya, kasi ang dami niyang kalokohang ginagawa eh. Ilang beses akong umiiyak, hindi ko sinasabi sa parents ko. Pero isa lang yung lagi kong sinasabi. Sabi ko, Lord, ayoko namang masayang yung pag-ibig na to. Alam mo yun, minsan ka na nga lang magmahal, mapupunta pa sa mali. Minsan na nga lang titibok yung puso mo, mapupunta pa sa masakit. Minsan ka na nga lang magmamahal, sasaktan ka pa. Sabi ko, Lord, ayoko naman na yung pag-ibig na to, yung mapupunta lang sa masakit. Sabi ko talaga yun sa Diyos, Lord, ayoko namang masayang tong pag-ibig na to kasi hindi lahat ng tao may kapasidad na umibig. So nasabi ko yun sa Panginoon, sabi ko, Lord, purify this love. Alam mo ba kung paano nagsimula yung purification ng pag-ibig? Nung naghiwalay kaming dalawa. Saan ka nakakita? Purification pero naghiwalay. Bakit? Kasi kailangan mo nang magsimula
na parehas kayong lumapit sa Diyos. Kasi kailangan munang magsimula individually na ikaw at siya magkahiwalay na lumapit sa Diyos. Kailangan muna na ikaw at siya magkahiwalay na mag-repent sa Panginoon. Kaya maraming mga tao dumadating sa verge ng marriage nila, 30 years, 40 years, naghihiwalay kasi may nakalimutan. Hindi lang sila nanumpa sa isa't isa, nanumpa ka sa harapan ng Diyos. Nanumpa ka sa Diyos. Kaya maraming mga tao, nag-i-end up na nasasaktan nila yung mga taong minamahal nila kasi nakalimutan nila na ang unang dapat mahalin at maranasan mo ang paulit-ulit ay ang pag-ibig ng Diyos. Because those who is loved by God knows Him. Kaya mga kapatid, we have to know that He made you for love. Sabihin mo nga sa katabi mo, God made you for love. And the kind of love that God made you for is where there's a flowing of knowing God. Sino po dito ang tumigil ng kumain at uminom? Meron po ba? So wala pa pong tumitigil na kumain at uminom, tama? Kung ikaw ay hindi pa tumitigil na kumain at uminom, yan din ang paalala sa iyo at sa akin na walang pagtigil na paniniwala, paglapit, pagsamba, at pananampalataya at pagbibuild ng relationship sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Because God made you for love, God made you to keep on knowing Him, keep on believing in Him, and keep on following Him. Because what God wants is a personal relationship with you. What God wants is for you to naturally desire Him. Kung natural na ang tiyan mo ay hinahanap ang pagkain at tubig, God wants you to naturally want Him. Hindi kailangang sabihin sa'yo na mahalin mo ang Diyos, kundi ikaw mismo, sasabihin mo sa Kanya, Lord, I love you. Lord, I want to keep on talking to you. Lord, I want to keep on praising you. Bakit? Bakit mo yun gagawin? Because you are naturally desiring for Him. When you have that, you have been born again. At sabi niya dito sa Hebrews 12 verse 25 to 28, we have to stop quenching the Holy Spirit. God made you for love. Therefore, God wants you to start listening to His voice. Huwag lang yung puro gusto mo yung iintindihin mo. Alamin mo kung anong gusto ng Diyos para sa buhay mo, para hindi kung ano-ano ang hinahanap mo at ang hahanapin mo kung ano yung nais niya sa'yo para hindi ka na mapahamak. He wants you to naturally desire Him and stop quenching the Holy Spirit. At alam mo ba, pag nagawa mo yon, you will now know that you have the authority to trample down the works of the enemy. Kahit na paulit-ulit every week may dinadaanan kaming panibagong pagsubok. Alam mo ba, pagkatapos ni Zechariah na hospital, si Pastor Carl nabalian ng buto sa kamay. Kaya po siya naka-brace. Sabi ng boss namin, ano ba nangyayari sa inyong mag-asawa? Bakit linggo-linggo may panibago kayong pinagdadaanan? But hey, it's okay. Okay lang.
May pinagdadaanan kami pero hindi tumitigil ang ginagawa ng Diyos sa buhay namin. May pinagdadaanan kami pero walang karapatan ng kaaway para maputol ang gawa ng Diyos sa buhay namin. Ganyan din sa buhay mo. Hello! Ganyan din sa buhay mo. May dadaanin ka pero may kapayapaan ka. May dadaanin ka pero may kasiglahan ka. May dadaanin ka pero mananagumpay ka. Because you and I are made for love. May dadaanin ka pero ang buhay mo ay nag-uumapaw ng pag-ibig. Kaya mga kapatid, let us live our life aligned in His ways. Kung may mga pagkakamali na ginawa ka, kung may mga decisions na ginawa ka, kung may mga nabangga kang mga tao, may nasaktan kang mga tao, may na-disrespect kang mga tao, nang dahil lang sa meron kang desire sa buhay mo, you just repent. Magsisi tayo pare-parehas. Kung nasaktan ka, nakasakit ka, just repent. Balik natin yung sarili natin sa Panginoon. Lord, patawarin mo ko. Karamihan ng mga mali na nangyari sa buhay natin is because of our immaturity. Karamihan ng mga pangit na nangyayari sa buhay natin ay dulot ng mga maling pamimili natin because of immaturity and because of lacking knowledge, lacking wisdom, lacking the Word of God. May mga palyado na nangyayari sa buhay natin, hindi naman lahat dahil sa panggawa ng kaaway. Karamihan gawa ng mga maling pamimili natin. Kaya nga, paalala, hindi relihiyon ang ginawa ng Diyos. Ang ginawa ng Panginoon ay ikaw at ako na magkaroon ng relasyon sa Kanya. Kaya sabi ng Bible, sa Matthew 22 verse 37 to 40, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And love your neighbor as you love yourself. You are made for love, and you are made to love. Sino dito ang gustong matutong umibig ng tama? Taas mo nga yung kamay mo. Gusto mo bang matutong umibig ng tama? Have you been loving na parang, Lord, is this love only serving myself? Is this love only serving my wants? If yung pag-ibig na meron ka is only circling kung anong gusto mo, it's time to repent. Because you are made for love. And because you are made for love, you are made to love the way God loves.